ako rin naninibago ha. Okay. So ongoing pa po at nakikita natin na 3 linggo na kalas kalas assemble kalas assemble. So hindi pa rin tayo tapos at hindi pa rin tapos. Actually hindi ko alam kung ano susunod na ikakabit. So mga acoustic na and afterwards carpet dyan. So, it is our prayer that truly each and every one of us, kung iyong mapapansin po, sunod-sunod yung lindol na nagaganap, huwag ho nating isipin. Uh, Actually, I've been looking at things na sinasabi ng mga tao dahil daw sa flood control kaya nagkakalindol. Hindi po yon. Kapag tiningnan mo ang salita ng Diyos, it has something to do with palatandaan ng huling kapanahunan o mga huling minuto natin sa daigdig na kung saan hindi natin mawari kung gaano katagal o ilang taon pa ang pwedeng itagal sa daigdig. Pero one thing that I just want to assure each and everyone, so ang sabi roon ay lalo pang mapapabilis kung ano yung mga nakikita natin na mga pangyayari o mga kaganapan. So kung napansin niyo kahapon, as we were traveling, we learned na nung nasa NLEX kami, nalaman namin nagkaroon pala ng earthquake sa Isabela. And afterwards, meron yata sa Zambales. Okay? So, kumbaga, kami, yung araw nabibiyahe kami ng Baguio, ay merong earthquake na naganap sa La Union. Kaya we tried to contact our friends in Baguio and saying, safe pa ba? And we praise God kasi one thing, nung dumaan kami sa National Highway traveling through Nueva Vizcaya to Baguio o Benguet, yung daan okay naman, pero yung isang lugar kung saan tayo nagmi-mission dati mula 1998 hanggang 2003, pagdaan namin doon, nag-iwan kami ng libro sa isang lugar para ibigay sa mga kapatiran doon, and afterwards we traveled going to Baguio. Then I received a word from them, update na nung pagdaan namin, sabi, buti nakalampas kayo. Bigla hong nagkaroon ng landslide, and then yung mga poste ng kuryente ay nagtumbahan, and sabi ko, wow, praise the Lord. Naroon ang pag-iingat ng Diyos, and thank you very much sa prayers ng bawat isa. At ganun din na kumbaga napakahirap mag-travel sa Baguio sa mga ganitong kapanahunan dahil kahit nga alas 10 pa lang ng gabi or rather alas 10 ng umaga, makikita mo yung fog talagang tinatakpan na yung buong Baguio. Okay? So, but I want you to be reminded in the Word of God. So, if you have your Bibles, go back again with me in 1 Corinthians chapter 12, or rather chapter 11, verses 23 to 26. So, sabi niya rito, sa Passion yan, I have handed down to you what came to me by direct revelation from the Lord Himself. The same night in which He was handed over, He took bread and gave thanks. Then He distributed it to the disciples and said, take it and eat your fill. It is my body, which is given for you. Do this to remember me. He did the same with the cup of wine after supper and said, this cup seals the new covenant with my blood. Drink it, and whenever you drink this, do it to remember me.
Whenever you eat this bread and drink this cup, you are retelling the story, proclaiming our Lord's death until He comes. So dalawang bagay na pwede nating tingnan at pwede nating makita, ang sinasabi po riyan ay ating ipinapahayag ang kamatayan hanggang sa muling pagbabalik. O dalawang bagay, kamatayan at muling pagbabalik ng Panginoon. So ibig sabihin, siya ho ay nabuhay na muli at siya ay umakyat sa langit at pagkatapos noon, siya ho ay babalik. Okay? So the Lord is coming back again. Kanya sa atin na mga mananampalataya, isang bagay na dapat nating makita, okay, ay walang iba kundi ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. And then sa mga talatang yan ay merong paalala o merong sinasabi palagi na nung mga nagdaang kapanahunan, especially during the 90s and the year 2000 and even until now, there are lots of people na ang kanilang sinasabi palagi na bago ka mag-communion or before you observe communion, ay kinakailangan i-check mo muna ang iyong sarili, i-check mo ang iyong kasalanan, hanapin mo o kaya saliksikin mo. And I think na it has nothing to do with our sins. It has something to do with what we are believing with regards to our Lord Jesus Christ. So if you go with me in verse 27, so ang sabi roon, for this reason, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in the wrong spirit will be guilty of dishonoring the body and the blood of the Lord. Kasi kung babalikan mo yung verse 26, ang sabi niya rito, every time you are doing this, ang ipinapakita nyo ay muli nyong isinasaysay o muli nyong ipinapaalala, walang iba kundi ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang muling pagbabalik. Okay? So you are retelling the story. Ano yung istorya na naganap ng mga panahon na yon? At ano ang kahulugan nun, which is tiningnan natin itong mga nakaraan. So going back to verse 27, ang sabi niya roon, for this reason, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in the wrong spirit will be guilty. Then, show me verse 28. Now, sabi ron, so let each individual first evaluate his own attitude. It has something to do with our attitude with regards to the body and the blood. Okay? And only then eat the bread and drink the cup. So, we have to know ano ba ang nangyari, ano ba ang ginawa niya para sa atin. So, kaya verse 29, for continually eating and drinking with a wrong spirit will bring judgment upon yourself by not recognizing the body. Sa hindi pagkilala sa katawan. Okay? And who is the body? We are the body. So, ang sabi ron, umiinom ka ng hatol or you are judging. Or actually, it speaks about judgment. So, it has something to do with attitude. Okay? So, next verse. This insensitivity is why many of you are weak, chronically ill, and some even dying. So, as believers, isang bagay na dapat nating tingnan palagi, meron tayong kaibahan na ginawa ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo at meron tayong pinanghahawakan na salita ng Panginoon na pwede nating sampalatayanan or naroon, if you want to believe it or not, because you see, it has something to do with our belief, with our attitude. So, hindi po yan matik na bigla na lang babagsak sa'yo. Actually, ibinigay na sa'yo. If you will believe it, you will apply it. Okay? Verse 31. So, ang sabi ro, if you do not sit in judgment of others, you will avoid judgment yourself. Next. But when we are judged, it is the Lord's training so that we will not be condemned along with the world. So then, my
fellow believers, when you assemble as one to share a meal, show respect for one another and wait for all to be served. Ang attitude kasi nila sa mga nagdaang kapanahunan ay walang iba kundi yung ginagawa nila ay kanya kasi yung communion nung unang panahon, yan ho talaga ay may dala-dala silang pagkain. Kainan po yan sa loob ng church. May dalas, parang pot bless. Ang nangyari doon sa mga pot bless nila, alam niyo kung ano yung pot bless? Sa sanlibutan, potluck. Yung nagdadala ka ng sarili mong kanin at ulam na ang intention ay i-share sa isa't isa. Pero ang nangyari is nagkakaroon ng kanya-kanyang grupo. Pagkakaroon ng kanya-kanyang barkada o sistema at sasabihin, dito ang tropa namin, kayo, doon kayo, ay hindi kayo pwedeng kumain dito, doon kayo. At hindi nila inaantay yung iba or hindi nila isinishare yung pagkain nila. Lalo na yung comparison sa mayayaman at sa mahihirap. Yung mahihirap, ang ulam lang nila ay hindi yung masasarap, pero yung mayayaman, ang dala-dala nila, yung mga masasarap na pagkain at masasarap na alak. Okay? Kaya ang sabi nga roon ay, imbis na mauwi sa tamang fellowship, ang nangyayari sa kanila ay lasingan at kumbaga, iba yung nangyayari. It has something to do with attitude. Okay? So, pinag-aralan natin na doon sa katawan ng Panginoon o yung tinapay na sumasagisag o nagsisimbolo ng katawan, ang ipinapakita roon ay walang iba kundi yung kagalingan natin. Walang iba kundi yung kagalingan natin, walang iba kundi yung kapatawaran natin, walang iba kundi lahat ng sumpa ay binayaran sa katawan ng ating Panginoon, gayon din lahat ng ating karamdaman ay binayaran ng kanyang katawan. So, naroon sa atin if we will believe it or not. But every time you are holding the bread, you are looking at what Jesus has done for you, na doon sa kanyang katawan, pinasan niya ang iyong kasalanan para hindi na tayo yung pumasan. Okay? So, binayaran niya ang lahat ng naisulat laban sa atin. So, lahat ng uri ng sumpa o lahat ng pwedeng danasin mo sa ibabaw ng daigdig ay binayaran ng Panginoon. Okay? So, afterwards, yung dugo niya, eto ho ang iniakyat niya sa langit bilang katunayan ng ating mga kapatawaran ng kasalanan o pagtubos sa atin. So, if you are looking at it, yung dugo iniakyat sa langit, hindi na iwan dito sa ibabaw ng lupa. Kanya, sa ngayon, na naroon ang ating Panginoon sa kalangitan, ang kanyang unang ministry is, He is our mediator. Okay? So, anong ibig sabihin ng mediator? Siya yung tagapamagitan. And afterwards, siya yung ating intercessor at siya yung ating abogado o tagapagtanggol, our advocate or defense attorney. Okay? And then, yung sinabi niya roon, yung garantiya, the surety or guarantee of the new covenant. So, in Hebrews chapter 7, verse 22, ang ipinapakita po rito ay walang iba kundi yung pagiging garantor ng ating Panginoong Hesus. So, every time you are holding the cup, you are holding the guarantee. So, eto yung garantiya na ikaw, yung kasalanan natin, okay? At kung marunong tayo na hilingin o kaya ipanalangin at angkinin yung habag at biyaya ng Panginoon, doon mo makikita na anuman ang mga tinatawag nating consequence, you have to look at it that Jesus paid the consequence or consequences of all our sins, and you can just ask the Lord to grant you His grace, to grant you His mercies. Amen?
Because I believe na yung kahulugan nito, okay, so sabi niya rito, so all of this magnifies the truth that we have a superior covenant with God than what they experience. For Jesus Himself is its guarantor. So eto, gusto ko kayong dalhin, kailan unang nagsimula o kanilang unang inalala o sinabi ng Panginoon sa kanila ang patungkol sa tinatawag na yung ginagawa natin ngayon na sa ating kapanahunan ay walang iba kundi ang communion. Okay? So if you will go with me, Exodus chapter 12, sa Biblia, bakit ho kailangan natin ng Old Testament? Dahil ang Old Testament ay nagpapaliwanag sa atin ng kung ano ang binabasa natin sa New Testament. Okay? Kung ano yung ginagawa or ano ang naroon doon. Dahil ang Old Testament ay usually kumakatawan or naglalarawan sa ating Panginoon yung gagawin niya sa bagong kasunduan o bagong tipan na which is nakatago lamang or tinatawag na anino or larawan lamang na naroon sa Old Testament. Okay? Samantalang ang meron tayo sa New Covenant ay walang iba kundi yung tinatawag na substance. Ano ang substance sa Tagalog? Laman. Okay? So, anino ng totoong laman o nilalaman. So, yung makikita mo sa Old Testament, anino. So, meron tayong mga anino, di ba? Bawat isa sa atin. Yan, meron. Nagre-reflect naman eh. Okay? So, kumbaga, kapag tiningnan mo ang anino, akala mo, yun ay totoo. Pero hindi yun ang totoong laman. Okay? So, in chapter 12, starting with verse 1, so eto ay tumutukoy. So, ang sabi roon, while the Israelites, chapter 12 in verse 1, Exodus. Iba ang NLT Okay. While the Israelites were still in the land of Egypt, the Lord gave the following instructions to Moses and Aaron. Verse 2, from now on, this month will be the first month of the year for you. So dalawa ang kalendaryo ng Hudyo. Isang tinatawag na religious calendar at isang tinatawag na civil calendar. So eto ho yung kanilang civil calendar. Ang simulan yon ay April. Pero yung religious calendar nila, ang New Year nila, ay nagsisimula pa sa pagitan ng September at October. Okay? So, pero huwag na nating intindihin yung buwan. Ang intindihin natin, hindi na yung kalendaryo nila, kundi ano yung nilalaman nito at ano ang ibig ipahiwatig ng Diyos. So, sinasabi niya, ito yung magiging panibagong taon. Okay? This month will be the first month of the year for you. Ito yung magiging New Year niyo. Ang sabi niya. Okay? Verse 3. Announce to the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each family must choose a lamb or a young goat for a sacrifice, one animal for each household. If a family is too small to eat a whole animal, let them share with another family in the neighborhood. Divide the animal according to the size of each family and how much they can eat. So imagine, buong tupa o kambing na panganay, 1-year-old. So parang kung sa manok yan, spring chicken. Okay? So, malambot po yan, hindi makunat yan. Okay? So ang sabi niya roon, next verse, the animal you select must be a 1-year-old male, either a sheep or a goat with no defects. Okay? Take special care of this chosen animal until the evening of the 14th day of this first month. Then the whole assembly of the community of Israel must slaughter their lamb or young goat at twilight.
So bago dumilim. Okay, so ang sinasabi po niya rito, balik muna tayo. Ang sabi niya roon, kailan sila pipili ng kanilang isasakripisyo? 1-year-old, kailan sila pipili? Kasampung araw. O kung ano yung buwan nila. For example, April. Kasi sa atin kasi, yung kalendaryo natin ay hindi lunar calendar, kundi Gregorian calendar. Kaya yung Holy Week natin bumabagsak ng March o kaya April. Okay? Nagpapalit-palit. Pero yung kalendaryo nila, iisa lang. Yung araw na babagsakan niya. Okay? So, for example, April 10. So, pipili sila ng hayop na kanilang gagamitin para sa sakripisyo. At ito ay aalagaan nila o ibig sabihin sa loob ng 3 araw. So, ika-10 araw pipili sila. Then on the 14th day, okay? So para 1, 2, 3, parang 3 araw 'yan. Na kung saan ito ay oobserbahan nila, titingnan nila kung totoo na walang depekto. So kung sa loob ng araw na 'yon ay merong lumitaw na defect, hindi yan po pwede na gamitin para sa alay o paghahandog. Okay? Ngayon, on the 14th day, halimbawa, April 10, kanilang pipiliin. Then, April 14, na walang makitang defect, then, yan ang gagamitin nilang alay. At eto, okay, ang sabi roon, bago magdilim, kanila nang kakatayin. Okay? So, kakatayin nila yung tupa o kambing. Afterwards, next verse, they are to take some of the blood and smear it on the sides and top of the door frames of the houses where they eat the animal. So, yung dugo, kukunin nila ang dugo nun at ipapahid doon sa hamba ng pinto nila, buong, kumbaga, yung hamba on the sides, tapos yung taas. Lahat yun lalagyan ng dugo. Okay? So, iyan ho'y naglalarawan ng cross ng Kalbaryo. Okay? So, next verse. That same night, they must roast the meat over a fire. So, kailan nagsimula ang barbecue? Okay? So, yung panahon na yan. And eat it along with bitter salad greens and bread made without yeast. So, ang sabi roon, lilitsunin nila. Okay? Next verse. Do not eat any of the meat raw or boiled in water. So, Alexi, hindi pwede what-what. So, ang sabi roon, the whole animal, including the head, legs, and internal organs, must be roasted over a fire. Lahat po yan ay idadaan sa apoy. Bakit ho idadaan sa apoy? Dahil iyan po ay naglalarawan na ang kordero ng Diyos na nag-alis ng ating kasalanan ay kailangang bayaran ang dapat bayaran ng bawat isa sa atin sa apoy ng impyerno. So iyan ho ay larawan ng pagbabayad na sa kanyang kamatayan sa loob ng 3 araw ay kailangan niyang bayaran ang apoy na dapat mong daanan. So we say, Lord, thank you dahil hindi ko na kailangang pumunta ng impyerno at hindi ko na kailangang daanan ang lahat ng bagay na may patungkol sa impyerno. Okay? So, verse 10, do not leave any of it until the next morning. Burn whatever is not eaten before morning. So, ang sabi roon, na sa kanilang pagkain na yon, lahat ng tira, susunugin nila.
walang babaunin. Okay? Next verse. These are your instructions for eating this meal. Yan po kasi ang tinatawag na Passover. Be fully dressed, wear your sandals, and carry your walking stick in your hand. Eat the meal with urgency, for this is the Lord's Passover. So ang sinasabi, yan ho yung sakripisyo kasi. Yung Passover na kung saan ihahandog o ihinandog ang ating Panginoong Hesus. So ang sinasabi rito, ito yung instruction, be fully dressed. Nakabihis sila. Hindi nakapantulog. Okay? Yung kanilang sapatos, kasi sa kanila noon ay sandal ang tawag. Nakabihis, nakakabit sa paa nila. Then, ang sabi roon, and carry your walking stick in your hand. Yung kanilang mga tungkod para sa kanilang paglalakbay. Okay? Alam ni Brother Jankel, ano yung tungkod? Di ba? Anong gamit ng tungkod? So, ang sabi niya ron, eat the meal with urgency. Na habang kinakain mo yan, o habang iyan ay ginagawa mo, isa lang ang ibig sabihin yan, palapit ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon, which is, ang sinasabi riyan is, be ready. Maging handa ka. Okay? At eto, in the next verse, on that night, sabi niya, I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. Okay? Yung Passover na yon, ang sinasabi riyan is, bakit dadaan ang Panginoon? O sa pagdaan ng Panginoon, yung paghuhukom ay gagawin niya. Kanya nga ang ating Panginoon, siya yung kumuha ng judgment o yung paghuhukom ng Diyos sa ating mga kasalanan upang ikaw at ako ay hindi na magiging bahagi ng huhukumin ng Diyos. Ano yung dapat nating hukumin sa ating mga sarili? Yung attitude natin. Okay? So eto, in the next verse, or rather, dyan muna, balik muna dyan. Eto. Ang sabi niya roon, I will execute judgment against all the gods of Egypt. O yung mga sinasamba ng mga tao. Lahat ng sinasamba ng mga tao. Siyempre, apektado yung mga taong sumasamba sa kanila. Okay? So, actually, ang sinasabi ng Panginoon, bubuksan ko. At yung sino ang gagawa niyan? Mismo ba na ang Diyos? Siya yung pupunta at siya yung mag-i-execute niyan? No, ang kahulugan niyan ay bubuksan ko yung pinto. At eto, pakakawalan ang lahat ng dapat mag-execute ng hatol. Okay? Verse 13, sabi niya, so sabi niya roon, lahat ng panganay, lahat ng naroon sa Egypt, ang sabi roon, sila ay, o sa pagdaan, okay, because God is going to execute judgment on all the gods of Egypt. Ang sabi niya roon, but the blood on your doorpost will serve as a sign marking the houses where you are staying. When I see the blood, I will pass over you. This plague of death will not touch you even when I strike the land of Egypt. Okay? So ang sabi niya rito, yung dugo na naroon doon sa mga pintuan ninyo ay sapat na palatandaan upang lalampasan ko yung kinaroroonan ninyo at ang salot ng kamatayan hindi papasok sa loob ng tahanan. Okay? So, if you can
understand kung ano ang kahulugan ng mga talatang ito, then you will become strong in your faith in what the Lord has done. So, lundag po tayo. Pwede niyong basahin pa yung buong chapter, pero let us go with verse 21 para makita natin. Then Moses called all the elders of Israel together and said to them, "Go, pick out a lamb." So yung ibinigay 1 to 13, iyan po ay instruction. Okay? Eto na. Nag-utos na si Moses. Then Moses called all the elders of Israel together and said to them, "Go, pick out a lamb or young goat for each of your families and slaughter the Passover animal." 22, drain the blood into a basin. Then take a bundle of hyssop branches and dip it into the blood. Brush the hyssop across the top and sides of the door frames of your houses, and no one may go out through the door until morning. 23, for the Lord will pass through the land to strike down the Egyptians. But when he sees the blood on the top and sides of the door frames, the Lord will pass over your home. He will not permit his death angel to enter your house and strike you down. Ano ang titingnan ng Diyos? Ang sabi roon, yung dugo. At yung anghel ng kamatayan na siyang pampatay o siyang may trabahong pumatay at kumitil ng buhay, ang sabi roon, hindi siya pwedeng pumasok. Hindi siya papayagan. He will not permit the destroyer, ang sabi roon. In other translation, he will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. Okay? Yung anghel ng kamatayan. So, you can see, lundag tayo sa verse 29. Ang sabi rito, at midnight, the Lord, and that night at midnight, the Lord struck down all the firstborn sons in the land of Egypt, from the firstborn son of Pharaoh, who sat on his throne, to the firstborn son of the prisoner in the dungeon. Even the firstborn of their livestock were killed. Okay? So, and you will notice in verse 30, Pharaoh and all his officials and all the people of Egypt woke up during the night, and loud wailing was heard throughout the land of Egypt. There was not a single house where someone had not died. Okay? So makikita ho natin dyan na ang sinasabi, walang namatay doon sa mga naroon sa Goshen na kinaroroonan ng mga Israelites. Okay? Pero lahat ng bahay sa Egypt na walang dugo. Sabi ron, walang tahanan na walang patay. Okay? Kung ilan yung panganay na naroon sa isang tahanan, lahat yon patay. So, you have to understand, eto yan. As believers, nang sinasabi roon na yung dugo na siyang tumatakip sa atin, sa ating mga buhay, o pintuan ng ating mga buhay, when we receive Jesus as Lord and Savior, iyan lang ho ang qualification. Eto, yung anghel ng kamatayan ba or mismo ang Panginoon ay kailangan pumasok sa loob ng tahanan at i-check kung yung mga tao ay qualified or hindi? Kung yung tao na naroon sa loob ng bahay na yon ay mabuti or hindi? Kasi sa atin, marami
Kahit saan ka tumingin, with all the things going on around us today, katulad ng earthquake, okay? Yan ho ay natural calamities at walang exempted dyan. Ngayon, pagdating doon, ang sasabihin ba is sino yung exempted, sino yung hindi? I believe God will show us, ipapakita ng Diyos ang kaibahan ng isang sumasampalataya at ng hindi sumasampalataya. So that's why you will understand na doon, pagdaan ng anghel ng kamatayan, hindi ho siya pumasok sa bahay ng mga tao para tingnan kung sila ay qualified or hindi. Ki-qualified o hindi yung mga tao, as long as merong dugo, pass over. Pass sila. Lalampasan sila. Pero yung matahanan na walang dugo, the same thing in this world. Judgment will come upon the world. At lahat ng walang dugo ng kordero ng Diyos, they will suffer. That's why, as people of God, you have to understand everything that we do, hindi po yan ritual. Kaya ano yung attitude natin when it comes to doing communion? Are we believing God for it or hindi natin sinasampalatayanan or hindi natin pinaniniwalaan? Na every time you look at the symbol of the blood, you are saying, Lord, thank you na yung mga consequences ng kasalanan ko ay kinuha mo para hindi daanan ng aking mga anak. Lord, na ang iyong biyaya, ang iyong habag, ang siya naming tatanggapin. Hindi ko sinasabi na, okay, sige, okay lang, go out, magpakasama kayo, magkasala kayo, gawin niyo lahat ng kasalanan. No, wala akong sinasabing ganun. Because you see, as we believe in the Lord, God will make a difference in our lives. At tayo mismo, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, ay hindi mamumuhay, kumbaga, hindi natin tutularan ang sanlibutan. Things will be different for us. So that's why, as people of God, you have to understand, ang desire ng Diyos para sa bawat isa sa atin is iingatan at ilalayo sa kapahamakan. Ngayon, ang concern natin palagi, do not concern yourself, bakit si ganito, bakit si ganon. Hindi mo alam kung ano yung nasa puso nila, hindi mo alam kung anong ginagawa nila during those times. Ang iyong bantayan, yung sarili mo. Amen. So, be concerned about yourself. The thing is, ang sabi niya roon, kapag kinakain ninyo ito, nagpapaalala na dapat handa kayo palagi. Kapag kaya bumalik ng Panginoon, handa na kaya tayo? Kasi, kung babalikan ninyo sa panahon ni na Lot, panahon ni na Abraham, nang dumating ang paghuhukom sa Sodom at Gomorrah, hindi handa yung asawa ni Lot. Kaya, bakit siya lumingon? Inalala niya yung kayamanan na maiiwan niya, yung kanyang ari-arian. So you see, most of the time, ang concern natin ay kung ano yung mga material na bagay na maiiwan natin, na ang nakakaligtaan natin, ano ang inilaan o dapat tayo ay nakaredy palagi para sa Panginoon. Okay? There will be people that do not believe with regards to the coming back of our Lord. But there's one thing na ang sinasabi ng salita ng Diyos, okay?
Eto, in 1 Thessalonians chapter 5, go with me in verse 1. So sabi niya roon, now concerning how and when all this will happen, dear brothers and sisters, we don't really need to write to you. Marami ho ang nagsabi na noong September 23 magaganap ang rapture. Wala hong nakakaalam. Okay? Maraming Kristiyano na nagtanungan noong September 23 o may mga kaibigan ako na kinapa kung nandoon pa yung asawa nila ko. At merong mga nag-text pa nga Pastor, nandyan ka pa ba? Okay? So ang sabi niya rito, walang nakakaalam. Verse 2. Eto, for you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly like a thief in the night. Nobody knows. But we need to be expectant. Okay? So, at eto ang palatandaan palagi. Verse 3, when people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin, and there will be no escape. Verse 4, but you are not in the dark about these things, dear brothers and sisters, and you won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief. So ang sinasabi niya, parang magnanakaw na darating yan doon sa mga hindi nakakaalam. Pero sa iyo na nag-aantay, hindi yan parang pagdating ng magnanakaw. Dahil when that day happens, the Holy Spirit will speak. Verse 5, so ang sabi niya roon, for you are all children of the light and of the day, we don't belong to darkness and night. Okay? So, kaya ang sinasabi riyan ng salita ng Panginoon, kailangan alam natin. At eto, sa pagbabalik ng Panginoon, pwede tayo umatras. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Ang sabi niya rito, and now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Ano mangyari sa mga naunang mga mananampalatayang namatay? Ito sinasabi. So ang sabi roon, next verse, for since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Lahat ng mananampalatayang namatay, bubuhayin na muli. Okay? Then, sa mga buhay, we tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet Him ahead of those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. The word caught up, iyan ho yung ginagamit o yung term na sinasabing rapture. Na kung saan, ang ibig sabihin ng rapture, tayo ay, yung sinasabi sa Tagalog, dadagitin o sasaklutin tayo. Yung, kumbaga, ang sabi roon, yung mga patay, mauuna silang mabubuhay. Okay? At sabay-sabay na tayo na buhay aakyat. Saan natin kakatagpuin ang Panginoon? In the air, in the clouds. Okay? So, hindi pa yun yung second coming. Iyon yung coming niya for the church. Ngayon, we meet the Lord and afterwards, we will be with the Lord forever or for 7 years, meron tayong
kainan sa kalangitan. Habang inaantay natin na matapos yung 7 taon na nandoon sa ibabaw ng daigdig, yun naman ang paglitaw ng Antichrist. At matatapos yun sa huling taon o huling araw, doon lamang makikita ng mga Israelita na yung Antichrist, hindi yun ang kanilang Mesyas. Doon sila sisigaw ng Maranatha. Kikilalanin nila si Jesus. And then, yun na yung second coming. Ang Panginoon at tayo ay bababa para maghari ang Panginoon for 1,000 years sa daigdig. Okay? So, ang sabi roon, then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. Okay? So, verse 18, so encourage each other with these words. At ano yung mga nakikita nating mga earthquake? Kasama lang po sa palatandaan yan. Earthquake, digmaan, rumors o marites ng digmaan, famine, lahat ng uri ng kasamaan, yung tama ay magiging mali, yung mali ay magiging tama, at makikita mo dyan ano ang isang palatandaan na magsasabi na sobrang lapit na. Okay? Alam niyo kung bakit? Naroon ang perversion ng tinatawag na kulay ng rainbow, na which is nakikita natin kahit saan. Sino ang gumagamit ng kulay ng bahaghari? Yung rainbow actually is the sign of the covenant na ginawa ng Diyos kay Noah. Okay? Na sa daigdig na to, dadami yung, kumbaga, yung sinasabi na magkakaroon ng mga taong walang matres pero gusto nila na sila may matres. Alam mo yung ibig sabihin nun? Yung Sodom, yung palatandaan ng Sodom at Gomorrah, okay? Palatandaan ng panahon ni Noah, okay? Yung mangyayari, lalaki sa lalaki, babae sa babae, at kasi ang spirito ng Antichrist ay dadami. At ano ang Antichrist? Yung Antichrist actually, lilitaw siya, wala siyang pagnanasa sa babae. Okay? And it is happening in our times today. Ano nangyari? Kahit na walang mga matres, dumadami. So, kailangang maging aware tayo because that is one of the signs. Amen? So, as believers, praise God, merong palatandaan. Anong palatandaan natin? That the Lord is coming for us. And every time you do communion, eto tatandaan mo palagi, the blood is covering you. You are covered by the blood. And whatever happens to this world, you are not part of what will happen to the world. Kaya, ang pananampalataya natin, ilagak natin sa Diyos. Let's value our relationship with God. Amen po ba? Wag lang tayong mabuhos doon sa ating mga pang-araw-araw, kundi isipin natin palagi na lahat ng mga bagay na yan, anumang mga bagay-bagay na ating ginagawang pangunahin sa buhay natin, lahat yan mawawala. Okay? And you have to understand sa atin, naroon palagi ang choice. We always have the choice. Praise God. Okay. Amen? So, pakibati nga. Tingnan mo nga katabi mo. Sabi mo nga, unawaan ka ba? Pasulat. Okay? So, amen. And praise God. Next Sunday, wow. Whew. It is our prayer na dumami ang leaders natin. Alam niyo kung bakit kailangan dumami ang mga leaders natin? It is our desire na
yung bawat isa sa atin ay tunay nga na let's desire na ang bawat isa sa atin magkaroon ng nasain na tayo ay maging kasangkapan ng Diyos. We need leaders because maraming gawain. Sabi nga, marami ang gawain, pero kukunti ang mga nagawa. Okay? So, thank you very much for the prayers. Galing po kami na Isabela. At ang isang bagay kasi na napakahirap, if you are going to Isabela, yung mga sasakyan na kasalubong namin, lalo na yung mga truck, kasing haba nitong building natin, mula rito hanggang doon. Kaya pagdating doon sa mga likuan, nako, grabe, kakainin yung ano mo. Kaya kung nagmamadali ka, mapapadali talaga yung buhay mo. Okay? At isang bagay na nakita namin doon ay yung mga tao, in the place where we went, eto ho tatandaan natin, we were trying to teach them or we were trying to tell them about yung mga susi, paano magsiunlad ang bawat isa. If you will again go with me, 2 Corinthians chapter 9. Okay. Starting with verse 10. Actually, alam natin yung verse 6 eh. Sige, simulan natin sa verse 6. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Okay? Ang isang testimony na we're in, unang natutunan ng mga tao doon sa pinuntahan namin sa Isabela, okay? Yung isang supot ng binhi nila na pangtanim, ang sabi nila, ang ibinubunga noon doon sa kanilang mga tinatamnan, na which is parang 1 hektarya yata, dahil yung isang supot, good for 1 hectare. So, merong isang kapatiran doon na usually ang ani nila ay 80 bags ng corn, okay, ng mais. So, iyon ang nagiging ani nila doon sa isang supot na itatanim nila doon sa isang hektarya. Okay? At dahil sa mga sunod-sunod na mga bagyo, marami sa kanila nasisira ang mga pananim o maging yung mga palayan. So, when we were trying to explain these things, alam na alam nila kung ano yung meron doon sa binhi. So, sabi nga namin, doon sa isang butil ng mais, ilang mais ang pwedeng ibunga noon? Kaya nating, 2, 3? So, mabibilang ninyo kung ilang mais sa isang butil? Bunga lang. Pero yung isang buong mais, pwede mong bilangin ilan ang butil yan. Di po ba? Isa-isahin mong tanggalin yan, mabibilang mo. Yung isang butil, hindi mo alam kung ilang mais ang pwedeng ibunga niyan. Kung 2 o 3 o 4 o 5 na we're in, lalong magbibigay na masaganang ani. Eto, yung isang kapatiran doon, ang sabi niya, ang ginawa niya, nag-pray siya. So, nag-pray siya dahil normally ang kanyang itinatanim ay 2 supot para sa 2 hektarya. Pero sabi niya, dahil nga sa sunod-sunod yung bagyo, ang naging prayer niya ay isang ano na lang. Isang supot na lang. Yung isang supot na itinanim niya, nung anihin niya, ang naging ani ay doble. Kaya nung sabi niya,
bakit hindi ko itinanim lahat sana? Okay? So, most of the time sa atin, ganun din. That's why we need to listen to the Spirit of God. Okay? So, iyan ho yung sinasabi ng salita ng Diyos. Now, when it comes to our giving, kasi, verse 7, you must each decide in your heart how much to give. Actually, nasa puso yan. Where your heart is, there your treasure is. Okay? So, ang sabi ron, and don't give reluctantly or in response to pressure. Huwag kang magbibigay ng napipilitan or nag-aalinlangan. Bakit? Because God loves a cheerful giver. Okay? Yung masayang nagbibigay. Paano kung yung taong nagbibigay sa iyo ay hindi masaya at napipilitan lang? Okay? So, then, verse 8, eto sabi, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Afterwards, as the scriptures say, they share freely and gave generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. O ang sinasabi po riyan, kimahirap kimayaman, ang Diyos ay nagbibigay. Okay? Nagbibigay siya ultimo sa mahirap at kasama doon is yung, kasi pupunta ka sa verse 10, bakit nila binibigyan yung mahirap? Kasi kaparaanan ng Diyos yun para magkaroon sila ng seed. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Maraming tao, madalas, they will always say na kayo naman ay pinagpala o pinagpapala ng Diyos at hindi nyo naman kailangan ang aming may bibigay. Doon sa aming pinuntahan, actually, harvest festival sa lugar nila. Pero yung naiuwi namin, na madalas naming pinupuntahan sa Nueva Vizcaya, nung malaman na kami ay papuntahan roon, sabi niya, Pastor, daan muna kayo. So pagdaan namin, binigyan kami ng prutas na makakain namin sa paglalakbay papunta ng Isabela. At sabi namin, wow, ngayon ako nakatikim ng rambutan na yung talagang pulang-pula at ang tamis. So, nung pagbalik, sabi niya, stop over uli kayo, aantayin ko kayo, meron akong ibibigay uli. So, doon ko nakita na in the past, as we have been planting seed, alam nila kung kailan din sila dapat mag-share ng kanilang mga seed sa panahon ng ani nila. We have been to places wherein people don't know how to give. But I want to challenge each and every one. You see, one thing na magiging susi palagi para umalagwa ang buhay ng tao, nagbibigay ang Diyos ng binhi sa bawat isa sa atin. We need to learn to plant seed always in the kingdom of God. And you will see the result. Amen? So tayo tumayo. And our prayer is magsiunlad ang buhay ng bawat isa at maging ang kabuhayan ng bawat isa. Okay? At sa karamihan sa inyo, actually, most of you, we are praying for every family every day na magkaroon palagi ng breakthrough sa buhay niyo. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we thank you and we honor you today. And Lord, in the giving of your people, of their tithes and offerings, I ask, bless the work of their hands. Bless their job. Bless their businesses. Bless their families. Lahat ng kanilang mga pinagkakakitaan. And that, Lord, I speak forth and declare your blessing to be over them. The blessing of the Lord that brings wealth and no sorrow added unto it, na ang bawat isa sa amin
ay tunay nga na lakaran ang katotohanan ng iyong salita. At ang katotohanan yon walang iba kundi ang my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. For you have been blessed, and that your calling in this life to be a blessing to many others. So Lord, we thank you for today. And I pray, Father, in Jesus' name, na makita nila na sa kanilang pagbibigay, matutunan nila ang kaparaanan papaano umani at paano ninyo ibabalik ng hustong takal, siksik, liglig, pitpit at umaapaw. Father, we thank you even for your desire that there will be an overflow in our lives. And for this day, we honor and give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, let's honor the Lord. In the presence of our Lord. Yan. So, announcement